Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH. Binabati din po natin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo sa Banateros, Banateras worldwide. Wag pong kakalimutan na yan ang lagi nating gagawin pagpasok nyo, napaka-importante po na ilalike nyo po agad itong vlog na ito. And sana po sa mga hindi pa po subscriber, paki-check nyo po kung nakasubscribe na. Kung hindi pa po, subscribe. Mag-subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli. Ayan, konting lambing lang po. Ito po ang ating magiging topic for today. Pasensya na po, medyo tayo namamalat, no? Risa, may bagong tanim. Nako, pambihira. Ha? Di ba, alam natin ito si Risa, merong anomalya na iimbestigahan ni Robin Padilla. Tanim witness. Ngayon, may bago na naman siyang tinanim. Oo, ano yan? Bagong tanim witness. Mamaya po, papatunayan natin sa inyo. Pangalawa, Claire, pinagtanggol pa. Ganon. Girl power na ngayon, ha? Okay, pangatlo, Tamba, gaganti. Yan. Yan po ang delikado. Yang paghihiganti ni Bonjing. Hindi na po Tamba. Bonjing na po ang bagong pangalan niya. O, hindi ako nagsabi niyan, ha? O, si pinsan mo nagsabi niyan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. Simulan muna natin sa sinungaling na to, okay? Tingnan natin. Meron akong isisiwalat na pagsisinungaling. Pasok. Tapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment? Teka muna. Tingnan nyo yung sinabi nung angkor ng bilyonaryo. Ng Malacanang laban sa Senado. Matapang ang Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado. Matapang ang banat ng Malacanang sa Senado. Ulit. Sino ang matapang na bumanat sa Senado? Malacanang. Sino Malacanang? Si Bongbong Marcos. Sige, tuloy. Matapos nitong i-archive ang impeachment ni bilyonaryo Sara. nagsabi. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha, gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Yun. Teka muna. Diyan muna, ha? Ito po, ang sabi po ni Claire na spokesperson ni Bongbong Marcos, PCO po ito, ha? Baka masabihin nyo, hindi yan ang official, basta. Ito, sabi niya, sa tingin ko lang, ang Senado po ay gustong i-dismiss ang impeachment. Pero nagtatago lang sa likod ng Supreme Court. Okay? Bibigyan muna natin yan ng paliwanag. Una, ikaw, nagbablog ka. Dapat ito pinagbabawalan na ni Bongbong Marcos. Kasi siya po ay nagsasalita na in behalf of the President. So pag ikaw ay nag-vlog ka, yun, kahit intentional or unintentional, it is as if yung sinasabi mo sa vlog, yan ang stand ng presidente. Ano ang sabi ng presidente mo, Claire? Ang sabi niya, ito napakaliwanag ng sabi ni Presidente Marcos, hindi siya
pabor sa impeachment. And etong kanyang tagapagsalita sa kanyang vlog, sinasabi na ang Senado raw ay ayaw sa impeachment. Kaya gustong i-dismiss. So sa madaling salita po, pabor po ang presidente sa impeachment. Dahil yung kanyang tagapagsalita bumabakbak sa kanyang vlog. Hindi po dapat ganyan. Hindi po dapat ganyan ang atake. Hindi po dapat ginagawa yan ng isang tagapagsalita, officially man or hindi official, hindi yan dapat ginagawa ng tagapagsalita ng presidente. Kasi po, ito dapat pagalitan ni Marcos. Pag hindi niya to pinagalitan, hindi niya to sinita, hindi niya pinagbawalan ito mag-vlog, lahat po ng sasabihin niya sa vlog, dahil nagsasalita rin siya para sa presidente, officially man o unofficial, intentional or unintentional, yaan po ang magiging take ng taong bayan. Total mahilig kayong gumamit ng salitang taong bayan eh. 'Di ba? So, alam mo, yung amo mo, ikaw ay aso ng amo mo. Yung amo mo sabi ayaw sa impeachment. And here you are, halatang halata, gusto mo ng impeachment. Nagpa-interview ka pa sa bilyonaryo. Or kung hindi man to interview, pinakuha mo. Kasi po, ang mainstream media, pag pumake up po yan ng vlog, ng personal vlog, okay? Hindi yung vlog ng kunwari, Office of the Vice President. Hindi po. Yung personal vlog, magpapaalam po yan. Tatawag po yan. Kunwari, ilalabas ng GMA yung vlog mo, tatawag yan sa'yo. Ang tanong, tumawag sa'yo. Ibig sabihin, nagpaalam. Standard. SOP po yan. So kung nagpaalam sa'yo, ibig sabihin, ginusto mo na ilabas. Yung sinasabi mo sa vlog mo, ginusto mong ilabas. So pinaparating mo sa taong bayan, sinisiraan mo ang mga senador. Boses ng presidente. Ginusto ng presidente na banatan mo ang senador. Gusto ng presidente na banatan mo dahil hindi natuloy ang impeachment. So sa madaling salita, sa ginagawa mo, sinungaling ang presidente. Totoo man or hindi, pinapalabas mo, clear, sinungaling yung presidente. Ganun po kasimple yan. O ngayon, paano coach kung hindi naman nagpaalam? Kung hindi nagpaalam ang bilyonaryo sa'yo, dapat sitahin niya yung bilyonaryo. Bakit mo nilabas yan? Dahil yan ay personal ko. Hindi po yan hindi kasabwat ang presidente rito. But still, meron kang opisina na nagsasalita para sa presidente at meron ka rin vlog na binabanata ng impeachment, binabanata ng senador. Para saan pa yan? Yan ay maliwanag na conflict of interest. Di ba? Ngayon, sasabihin mo na ang mga senador nagtatago sa Supreme Court. Kung ganyan ang tingin mo, dahil ayaw talaga nila ng impeachment, at ang punto mo, ginagamit ng mga senador ang Supreme Court dahil natatakot sila. So nagtago sila sa mga Supreme Court. Ako naman, kung ganyan ang linyada mo, ang sasabihin ko, yung presidente mo nagtatago sa palda mo. Bakit? Ba't hindi siya magsalita? Kasi ulitin ko, kung hindi ka niya sisitahin, hindi siya magpa-public apology o hindi siya magpa-public info na hindi niya salita yung sinasabi mo sa vlog mo, salita niya yan. It is considered salita ng presidente. Pero hindi niya kayang gawin. Dahil tinanong siya nung reporter sa India, akala niya, chinempo pa nila yung kung kailan didesisyonan yung
impeachment ng ni BP Sara saka siya lumipad ng India? Akala nyo hindi ko alam yung mga timing yung kalokohan dyan? Dahil ayaw nyo matanong kayo ng reporter. O tinanong siya ng India ron. Iwas pusoy siya dun. Sinasabi niya wala siyang kinalaman sa impeachment. Tapos yung tagapagsalita niya nagsasalita about impeachment. Talaga bang niloloko nyo taong bayan? Talaga bang ang tingin nyo sa taong bayan maliliit ang utak? Tingin nyo ba sa taong bayan puro adik? Sunog ang utak? Niloloko nyo. Yung presidente mo ang nagtatago sa palda mo. Sabihin mo sa kanya, kung galit siya sa ginawa ng senador, siya mismo magsalita. Sabihin mo sa kanya, kung galit siya sa mga ginawa ni Tambaluslos patungkol dyan sa flood control project, siya mismo magsalita. Tago siya ng tago sa palda mo eh. Di ba? Atakas ng Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceeding. Teka muna. Okay, sabi niya, hindi naman dapat in-archive ng Senado. Okay? Meron pa namang ibang pamamaraan kung paano natin susundin ang Supreme Court. So bakit in-archive nyo agad? Kasi yan ang diyan nagbotohan ng Senado. I-archive ba yan? Parang sa atin, gamitin ko na lang yung salitang, itago muna natin sa baul yan. Yung iba munang asikasuhin natin, parang ganun yung pag-archive sa layman's term. Bakit nyo in-archive yan? Hindi pa naman final yan. Pwede pa naman nating irespeto sa ibang paraan yung Supreme Court sa ibang pagpapakita. Teka muna. Ano bang hindi final doon? Ano bang sabi ng korte? Immediately executory. Ano pa bang mahirap intindihin doon? Paano ka naging abogado? Paano hindi naging final? Kasi ang punto niya siguro dito dahil nag-submit pa ng MR etong si Martin Romualdez. Sakto pa no, MR Martin Romualdez. Nag-submit ng MR na ibaligtarin ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Alam mo kung anong problema doon? Noong pinagpapaliwanag sila ng Supreme Court, kasi pati naman si BP Sara pinagpaliwanag patungkol dito. Yung Congress, pinagpaliwanag din. Hindi nagpaliwanag yung Congress. Tapos nagdesisyon ang Supreme Court. Nung nagdesisyon, magsasubmit kayo ng MR, talagang may kaloko. May topak ba talaga yan si Tamba? Kasi nakipagtigasan sila eh. Kumbaga sa mag-boyfriend. Sige, kung hindi mo ako sasagutin ngayon, ayoko na sa'yo. Hindi na kita parang ganun, nagtapang. Nag-bluff. So akala nila matatakot yung Supreme Court. O di nag-decide ng Supreme Court. Ngayon, nung sinabi nung babae, o di sige, di wag. O ikaw ngayon to. Teka muna. Ikaw naman hindi ka maabiro eh. O ano ba, sige, kailan mo ba ako sasagutin? Di ba? Asar na asar ako sa ganyang lalaki. Bakit? Pagka lalaki, pag may sinabi ka, halimbawa, maraming ganyan sa magbo-boyfriend. Mapunta muna tayo sa magbo-boyfriend. Break lang po, break lang. Sa akin, pag sinabing break, ay nako, guaranteed yan. Kung nanonood ang girlfriend, mga ex-kuritos, alam nila yan. Pag sinabi kong break, kahit maglulupasay ka dyan,
Otherwise, hindi ako magsasalita. Dapat ganun. Sinabi nyo, hindi kayo magpapaliwanag sa Supreme Court. Ngayon, MR kayo. E di kinain nyo, sukan ninyo. Oh, yan po siguro ang punto ni Claire. Antayin muna natin, may MR yung ano eh. Bakit ba kayo nagmamadali? Immediately executory nga ang sabi ng Supreme Court. Kaya nga ayaw nilang magbotohan kung i-dismiss or hindi eh. Alam mo kung bakit? Hindi dapat magbotohan. Ang sabi? Ano sabi? Immediately executory. Ibig sabihin, wala na dapat botohan. In the first place, wala na dapat botohan. Buti nga nagbotohan pa eh. Kasi sabi void ab initio, as if wala. Walang tayo. Hindi naging... nagkaroon na ba? Mapunta ulit tayo sa mga boyfriend-girlfriend. Meron na ba kayo niligawan? Hindi alam nung babae na naging kayo? Tapos sasabihin mo, sige na, patawarin mo na ako, tayo na ulit. Anong tayo ulit? Hindi naman naging tayo. Yun po ibig sabihin ng void ab initio. Void from the beginning, it is as if walang nangyaring impeachment. Ganun din yun. It is, walang tayo. Hindi naging tayo, oy. Baliw ka. Wag kang pilingera. Parang ganon. Wag kang maging pilingero. Walang tayo. So anong didesisyonan? Eh, hindi nga tayo. Hindi. Walang botohan. Hindi tayo. Hindi mo matanggap yon. Ano sabi? Final and executory. Immediately executory. Execute nyo yan. Tigil nyo na yung impeachment na yan. Tama na yan. Tapos na yan. Coach Soli. Ito, alam ko ito sabihin eh. Coach Soli, bakit sabi sa Senate, forthwith? Hindi naman inaksyon na agad ng Senate. Di ba may forthwith? Ako hindi po abogado ha. Hindi tayo nagmamalaki. Pero dapat kasi, Risa, lalo ka na Risa, hindi ka marunong mag-differentiate. Lalo ka na iskul bukol, itbulaga, atchiche, Tito Soto. Hindi kayo marunong mag-differentiate. Hindi po tayo nagmamatalino. Kaya lang kasi, minsan blanco utak natin, pagka meron tayong political agenda, hindi natin maintindihan yung batas. Or ayaw nating intindihin yung batas. Ano ibig sabihin ng forthwith? Kasi doon sa iba, hindi ibig sabihin agad-agad. Ang sabi, ang explanation dan, agad-agad when it's necessary. Yun ang sabi ng Senate. Iba intindi nung iba. Ang problema, may confusion. Ulit, di ba may confusion? Pag may confusion sa batas, pag may nagpagtatalo sa batas, sinong tatanungin? Si Presidente Marcos? Pag may confusion sa batas, sinong tatanungin? Speaker of the House? Pag may confusion sa batas, sinong tatanungin? Senate President? Korte po. Kaya nga yung forthwith na yun, dyan sila nagkagulo. Hindi, yung iba sinasabi, hindi ibig, break. Mag-a-adjourn kami. Mag-e-eleksyon. Paano natin aasikasuhin tong impeachment? Naiintindihan? So may confusion sa forthwith. Sa immediately executory, walang confusion. Bakit? Korte mismo nagsabi. Unanimous. Risa, unanimous. Lahat. Yung 15. Hindi desisyon ng division. Iba po yun, Risa. Okay? Wag tanga. Ang nang-desisyon po, Supreme Court. Immediate. Ano ibang ibig sabihin na immediate? Agad-agad. Executory. Ipatupad agad. Ipatupad. Ipatupad agad-agad. Bakit walang confusion? Supreme Court nagsabi. Hindi si Tambaluslos. Hindi si Bonjing. Okay? Court decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din ni Castro. Nasagot ko na, bakit na kailangan i-archive? Immediately, dapat nga hindi lang archive. Sa totoo lang.
Dapat yan talaga dinismiss. Dapat wala pang ang butuhan. ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling bulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, managot. Ayun, maganda yan. Doon sa mga manunood nito, i-video nyo po ito. Yung dapat managot ay managot. Why? Ibabalik natin to sa kanya. Sa tingin mo ba walang magiging kaso si Bongbong? Hindi, nagtatanong lang po tayo ha. Sa tingin mo ba walang magiging kaso si Risa? Sa tingin mo walang magiging kaso si Torre? Ha? Yung dapat managot ay dapat managot. Ibabalik namin sa iyo yan. Papakain namin sa iyo yung salita mong yan. Kasi ito nga eh. Marami rin tong nalabag. Diba? Ironic daw na bukod sa iisang tao ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang 125 million pesos worth of confidential funds. Ano pinagpuputok ng butsi mo? 125 confidential funds. Eh yung flood control nga, billion-billion. Claire, don't tell us you don't know how much is the confidential funds of the president. Don't be hypocrite. You're questioning. Antay ka lang. Kaya lang hindi maka-question yan kasi nakaupo eh. Hawak niya eh. Malay natin. 2027, hawak na ni VP Sara. Isusupalpal namin sa pagmumukha ninyo yung sinasabi mo. Yung batas ay, yung dapat managot ay dapat managot. Akala mo, walang question sa confidential man si Bongbong? Di hamak malaki yun. Yung pinirmahan nila na blanco, mga insertion sa BICAM, tingin nyo wala silang sabit doon? Sa flood control, sa tingin ninyo wala silang sabit doon? Panahon nyo kasi hindi pa kayo nasisingil. Hawak nyo pa ang kamera. Mag-iingat din kayo, kakalaban. Kala nyo, hindi ko alam? Ingat kayo, kakalaban nyo kay Tamba. Baka mauna pang ma-impeach si Bongbong Marcos. Sige, kalabanin nyo pa si Tamba. Hindi ko pinagtatanggol si Kamba, pero ako kasi meron akong info. Eh siguro na, obvious nyo na. Nagbabanatan na ang palasyo at ang house. O, tingnan nyo yung tao nila. Nagbabanatan na. Ingat-ingat kayo. Ha? Baka mamaya Bongbong ikaw ma-impeach. Nako. Pag yan na napa-impeach, ang daming masisilip dyan. At ipi-play ko tong ano mong yan. Yung dapat managot ay dapat managot. Kay ipokrito. Kakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang 125 million pesos worth of confidential funds. Banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara. Dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi raw nito magawa. Hindi na nga raw nakakatulong ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda, Ivy Reyes. Bobo rin talaga to si Claire, no. Hindi na nga daw nakakatulong sa bansa, biyahe pa ng biyahe. Pwede ka na magtrabaho kahit wala. Tsaka trabaho ba ng presidente 'yon? Ay ng vice president 'yon? Hello, 2025 na po. Eh, ikaw nga, saan ka nagkakalat? Online, di ba? Saan ka nagkakalat nang hindi kayang gawin ng presidente mo, yung bumanat sa Senate? Yung banata ng impeachment, hindi kayang gawin ng presidente mo.
Online, 'di ba? Kaya din ni VP Sara magtrabaho online. Oh, kaysa naman punta kayo ng punta ko sa ibang bansa ta's may namamatay pa. Huwag nga tayong maglokohan. Next topic po tayo. Ito, simulan natin dito. Ah, si Risa meron na namang bagong tanim. Okay, babasahin ko sa inyo, ha. Kasi naalala nyo, si Risa po ay merong, bulilyaso. Okay, meron siyang bulilyaso dito. Nagtanim siya ng witness dito sa KOJC, against KOJC at Pastor Kibuloy. Kaya nga po, alam nyo kung bakit atat na atat po si Risa? Na magkaroon ng hearing sa impeachment? Kasi sinampa, di umano ni Robin, na imbestigahan po ito. So, ang next po na iimbestigahan o pagkakaabalahan ng Senado, marami po silang pagkakaabalahan. Pero isa po sa pagkakaabalahan ng Senado, itong pag-iimbestiga sa tanim witness, di umano ni Risa. At ito po ay pangungunahan ni Robin Padilla. Kaya salute sa iyo, Robin Padilla. Kaya, alam nyo, gustong-gusto, bukod doon sa si Tamba, ang agresibo rito, si Tamba, si Risa, at si Tito Soto. Explain ko sa inyo kung bakit nila gustong-gusto matuloy yung impeachment. Si Tamba at saka si Risa, may pangarap to for a higher position. At tinik sa kanila, si Sara. Definitely, everybody knows, even the communist, mga NPA, mga kaliwa, pinklawan, pula, alam, pati mga bashers ko rito, pati mga vlogger, they know that the woman to beat is Sara. At alam nila malakas ito. Alam nila, in a fair election, they cannot win against BP Sara. Unless pumasok si Garcia, unless pumasok tong impeachment, yung may mga ganong kalokohan. But if we are talking of a fair election, everybody knows, even yung mga kalaban natin, alam, they cannot win against BP Sara. So itong dalawa, si Risa at saka si Tambaluslos, alam natin na talaga namang may pangarap. Okay? Tapos si Risa at saka si Tamba, katakot-takot din ang kinahaharap. Bukod sa pangarap nila, kaya gusto nila ma-eliminate si BP Sara, maraming kakaharapin na insertion problem. Mahilig kasi mag-insert. Mga kalalakihan, ingat kayo sa insertion. May legal kasi na insertion at may illegal insertion. Yung ginagawa ni Tamba, illegal insertion. So, meron pang flood control, meron pang ayuda, etc., etc. So, kakaharapin yan. Yan na po ang lalabas na balita. Yan na po ang iimbestigahang susunod. Ito naman si Risa, ang susunod na iimbestigahan ay yung tanim witness niya. Naalala nyo? So, gustong-gusto nila yung impeachment because that is diversion for them. Para hindi maasikaso etong vice cam sa pangunguna ni Tambaluslos. Etong tanim witness sa pangunguna ni Risa Ontiveros. Napurnada. Walang impeachment. So next na tayo. Pupunta tayo ngayon dito sa issue ng flood control projects na bilyon-bilyon pero binabaha pa rin tayo. In short, lagot sila. Wala na silang pantakip. Naintindihan? Ngayon, si Tito Soto, alamin pa natin. But remember, nung tumatakbo pa lang si Tito Soto, sinasabi niya na yung patungkol sa impeachment, talagang makikita na natin siya ng bahid ng interesado siya talaga matuloy yung impeachment. And kahapon, litaw na gustong-gusto talaga niya yung impeachment. Si Tito Soto pa lang, ang hindi natin alam ano motibo. Pero ano sinabi ko sa inyo before? Antay lang tayo konti. Lulutang ang totoong kulay
nitong si One Ball University School Bukol Tito Soto. Lumabas ang katotohanan. Ayun, One Ball. Tingnan yung mga banat kahapon. Barado siya, di ba? Parang graduate nga sa One Ball University. Parang school bukol talaga ang pinag-graduatean. Anyway, nagkalat siya ron, napahiyan. Alam nyo, na-expose itong mga ito. And minimensahe ko nga, may mga minensahe na akong abogado. Sabi ko, ituloy nyo. Ituloy mo pagtakbo sa 2028. Why? Because we need leaders like you. Hindi ko napapakalanan, pero may mga minensahe na akong abogado na alam kong kilala nyo kung sino yung minensahe ko. Hindi ko na lang sasabihin. Minessage ko sila. We'll see, coach, we'll see. Sabi ko, di bale po, promote namin kasi kailangan talaga ng abogado. Na-expose po ito. Mahihina utak nito. Pagdating kasi sa Senate, may bentahe po talaga yung brains. But anyway, lalabas po ang katotohanan. Kung lumabas ang kulay ni Tito Soto about this impeachment, lalabas din ang motibo niyan. May motibo yan. Hindi po pwedeng wala. May pangarap yan. Itaga nyo sa bato. Ay, ako, opinion ko lang yan, ha? Pero so far naman yung mga sinasabi ko nagkakatotoo, eh. Di ba? Pasok tayo ngayon dito. Ito na yung bagong tanim ni Risa. The fact remains that at least one unanimous case was reversed en banc and it is not unheard of. The case of international service. This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Anong punto din? Anong issue rito? Naaalala nyo? Sinabi niya, meron na bang na-reverse, na binago ng Supreme Court, ganon. Tapos nagsabi siya ng mga jurisprudence. Di ba? Tandem pa nga sila ni Tito Soto. Tinanong sila ni Marcoleta. En banc ba yan? Ibig sabihin, unanimous decision ba yan? En banc? Nung 15? Or division lang? Anong sabi ni Risa? Unanimous en banc. Sinermonan siya. May nilabas po ang Supreme Court na sinasabi hindi totoo yung sinabi ni Risa. So lumabas, palpak yung sinabi ni Risa. Kaya dito, hindi ko maintindihan kung nagsosorry si Risa o nagyayabang. Kasi hindi po ganito yung nagsosorry, eh. Di ba? Ang nagsosorry, nag-a-apologize. Tingnan nyo, nakakita na kayo na nagsosorry mayabang. This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Di ba? Mayabang pa. May sayad sa utak talaga to si Risa. Di ba pag nagsorry ka, kunwari, nahuli ka ng asawa mo ng bababae, sorry po. Kaya lang naman ako nagsorry kasi ikaw hindi mo na ako tinatabihan. O kasalanan pa nung asawa mo. Kung magsosorry kayo, magsorry na lang kayo. Wala nang pero. Wala nang kasi. Huwag ka nang mayabang. Kaya ka nga nagsorry, eh. Diyan nagkakagulo yung road rage. Sorry na, parang-harang ka kasi dyan. Nagsosorry ka, mayabang ka pa. Di mag-aaway kayong ganito si Risa. Nakikita mong kayabangan? Bakit? Defense mechanism. Stress na ito si Risa. Alam niyo na yung kakaharapin niya kaliwat kanan ng kaso. Nakikita niya yung kanyang pangarap. Ang problema sa pangarap niya, itinayo niya sa dagat. Gawa ng buhangin. Nakikita niya kunti-kunting natutunaw yung pangarap niya. Dinaanan lang ng isang agos. Tunaw. Bakit? Mali kasi yung pagtanim mo ng palasyo mo, eh. Sa dagat mo tinayo. Buhangin ang gamit mo, walang lalim. So stress, nakikita nyo ba kahapon? Stress siya. Yung iba patawa-tawa lang, eh.
Si Risa, stress. Kakaharap siya ng kaso, nawawala pa yung pangarap niya. Pero ito issue. Tanim jurisprudence ka, Risa. Pati jurisprudence, tinatanim mo, hindi lang witness. Tanim witness ka na, tanim jurisprudence ka pa. Oh. Tapos anong sasabihin mo rito? Ha? Ito, pakinggan nyo ito mabuti. There is a reminder that no one is immune from error. So parang ang sinasabi niya, nagkamali ako. Pag ikaw nagsalita, nagkamali. Pag DDS ang nagsalita, sasabihin nyo fake news. Bastos din kayo. You are hypocrites. Sige nga, Claire, tawagin mo, ano to? Fake news? Fake news peddlers? Peddler? Oh, yung kayong mga pinklawa ko, hindi kayo makapa-ipokrito, pasimba-simba pa kayo. Pinabless nyo pa yung impeachment. Kaya ako naiipokritohan dito eh. Pinabless nyo yung articles of impeachment. Anong ibig sabihin? Pag pinabless mo, pinagdasal mo, Lord, iwan ko na ito sa paanan mo. Sana po magtagumpay kami dito. But if not, this is important. Pag kayo magdadasal, this is very important. But if not, it is not my will. Your will be done. I will submit. Otherwise, wag ka na magdasal. Kung ang gusto mong sagot, yung sarili mo. Kasi pag nagdasal ka, may sagot na yes, no, and wait. Tatandaan po natin sa prayers lahat yan. Pag nagdasal ka, willing kang tagampin any of the three. Bakit? Because you humble your heart, you submit to the throne, you submit yung prayer mo to the King of Kings that you know better than me, so be it. This is my prayer, but if not, your will be done. Ganyan yung sinabi ng Panginoon, di ba? Kung maaari po, let this cup pass me. Ibig sabihin, let this sacrifice, yung bago siya ipako sa cross, but not my will. Ipinagdasal nyo, ipinag-bless nyo pa. Hindi nyo naman tinanggap ang sagot. Oh. Ganyan kayo, hypocrites. Why? Double standard kayo eh. Pag nagkamali, DDS, fake news. Pag kayo mistake, tingnan nyo kalokohan ninyo. But eto sa akin ha. At marami pong nagsasabi. Gayahin ko na rin yung mga sinasabi nyo. Alam nyo, sabi ng taong bayan. Nababasa ko naman sa mga komentary. Nababasa, may mga mensahe namang nagsasabi sa atin. Kalat naman. Hindi ka nagkamali, Risa. Hindi ka nagkamali. Talagang sinungaling ka. Para sa akin ha, yan ang pinapaniwalaan ko. Sinungaling ka talaga. Bakit? Kung lulusot, lulusot. Kung hindi ka ba sinita, kasi ang problema, matagal to sa Senate, quote sila ng quote ng jurisprudence, walang sumisita. Hindi, sa totoo naman kasi kahit sa abogado, yung pag-aaral ng jurisprudence, ang dami niyan. Ang hirap talaga aralin yan lahat. Kaya nga minsan, team of lawyers, hindi ka kukuha ng isang lawyer, team of lawyers yan eh. For research. You make sure you are updated. Ang dami. So, hindi agad, mag-state ka niya, according to do. Sige, okay niya, okay. Kasi hindi alam. Kaya nga, saludo kay Marcoleta, binara siya. Ay kinorek din ng Supreme Court. Kung hindi ba kinorek ng Supreme Court, aamin ka ba?
Kung hindi ka ba kinorek ni Marcoleta, aamin ka ba? Kung sasabihin mong oo, tandaan mo, hindi ka namin tatandanan. Tandaan mo to sinabi namin, hindi ka namin tatanan. You know why? Marami kang kinote. Hindi ka nagsosorry. I-research namin lahat. Isa-isahin namin yan. Pagpalpak yung kinote mo jurisprudence, ibabalik namin dyan sa'yo. Sabi ko sa'yo eh. Kaya ka lang nagsorry kasi nahuli ka. Alam mo yung lalaki ng bababae? Napunta na naman tayo sa babaguhin naman natin. Yung babae naman. Yung babae ng lalaki. Hindi naman magsosorry yan eh. Pinatas ko lang ha. Hindi po ako sexist. Pinatas ko kasi kanina ko pa inaano yung babae, lalaki. Yung babae. Yung babae ng lalaki. Kaya lang umamin yan. Kaya lang nagsorry yan kasi nahuli. Hindi magsosorry yan. So hindi po yun. Nagkamali. Sinungaling. Nakakita na ba kayo? Nang nabuntis. Kasi nagkamali. Ano yun? Nadapa ka? Bigla kang pumatong? Lukuhan. Walang kalukuhan ganon. Nadapa ka tas kaya ka napapatong. Tapos bumomba ka pa ilang beses. Tapos sasabihin mo nagkamali. Ganito yung ginagawa mo, Risa eh. Sorry po pero yan yung magandang halimbawa eh. Hindi po ako ayoko po ng kabastusan. Pero yan yung ginawa niya eh. Exactly that. Hindi ka nagkamali. Sinungaling ka, Risa. Niloloko mo taong bayan eh. Wala ka pang ibang aaminin. Hindi. Baka lang. Wala tayong hindi po tayo nananakot. Kaya lang maraming mga nagbe-mensahe sa atin eh. May mga hawak na ebidensya eh. Baka mamaya ilabas nila yun. Tapos sasabihin mo, sorry, nagkamali ka lang. Kung kailan ka ulit nasita, saka ka ulit magsosorry. Tatandaan mo. Tatandaan mo, may tanim witness ka. Di umano. Baka mamaya, kalat na yung video mo niyan. Baka mamaya may magmensahe sa akin, may hawak na ebidensya. Sabi ko sa'yo, ingat. Kaya kung magsorry ka na ngayon. Otherwise, hindi pagkakamali yun, sinungaling. Pero yan ang tanong ko sa inyo mga pinklawan. Pag kayo nagkakamali, mistake, kaya nyo tawagin fake news peddler si Risa? Paano kung mapatunayan na nagtanim witness to? Kayong mga pinklawan, kung hindi kayo mga ipokrito, kaya nyo tawagin fake news peddler to? Paano kung mapatunayan na nagtanim witness to? Nagtanim jurisprudence? Kaya nyo bang ipakulong? That is illegal. And that is criminal. Mananawagan ba kayong ipakulong yan? Mananawagan ba kayong ipatapon sa ICC? Tanong lang, Yellow Pink. Kayo mahilig kayo magsimbay, di ba? Pinababasbasan nyo, nakaupo pa nga kayo sa harap eh. O parang yung pinabasbas nyo na articles of impeachment. Pag hindi nasunod ang gusto nyo. Dapat yan, hindi nyo dinala sa pare. Hindi nyo dinala pinabasbasan sa pare. Dapat yan, dinala nyo kay speaker. Doon nyo pinabasbasan sa kanya. Kasi ang susundin nyo naman si speaker. Pag sinabi ni speaker, tuloy ang laban, tuloy kayo. Kahit sinabi na ng Supreme Court. Kung sinabi ni speaker, tama na yan, tigil din kayo eh. Hindi nyo dapat sa pare pinabasbasan yan. Kay speaker. Hindi ko na nga maintindihan kung sino Diyos nyo eh. Nasasabi lang naman natin niya kasi anong ginagawa ninyo? Hindi tayo nagiging judgmental dito, okay?
Pero napakaliwanag po eh. Huwag na nating guluhin. Immediately executory. Coach Oli, paano ko sa inyo mangyari yan? Sinabi ng Supreme Court, ikulong si PRRD. Anong gagawin mo? Sasabihin ko, hindi dapat ikulong si PRRD. Pero, dahil sinabi ng Supreme Court, dapat siyang ikulong. Sa katunayan, sinasabi nga namin, litisin nyo si PRRD rito. Bakit nyo binitbit sa ICC? We are willing to face the court here. So, hindi tayo nagpapaka-ipokrito rito. Next topic po tayo. Eto pag-usapan natin. Ito si Martin. Gaganti to, tingnan nyo. Pinanatan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y minadaling pagbaon sa impeachment trial ni VP Sara. Pagdidiin niya, hindi raw tungkol sa pamumulitika o pamumulitika ang impeachment, kundi sa pananagutan at katotohanan. Para sa detalye live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian? Sarina, iginit nga ni House Speaker Martin Romualdez na hindi yung paghahain nila ng impeachment complaint sa Kamara ang minadali, kundi yung pagbaon nito sa Senado. Ayon kay Romualdez, ang pag-archives esensya ay pagbabaon sa mga articles of impeachment. Pero giniit niyang hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema dahil naghain ng motion for reconsideration ng Kamara noong August 5. Ibig sabihin, aktibo pa ang kaso. Inatasan pa nga ng SC ang kampo ng bise na magsumite ng komento. Kaya pagtatanong ni Romualdez, bakit minamadali ng Senado ang pag-archive nito? Hindi naman minamadali. Nakinig ka ba? In-archive nga eh. Di sabi, pag nagbago ng desisyon ang Supreme Court, which is impossible, but just in case magbago ang Supreme Court ng remember this, again, dito na bara si na nagsisinungaling. Etong nagtanim jurisprudence to si Risa. Unanimous decision eh. Lahat po. Ibig sabihin yung lahat magbabago ng pag-iisip. Malabo po yan. But anyway, for discussion purposes, pag nagbago daw, ano bang usapan? Di bubuhayin ulit. Kasi kung ano naman na sinabi ng korte, yun ang gagawin eh. Giit niya, malinaw ang konstitusyon. Tanging ang Kamara lang ang may eksklusibong kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Ginamit Hindi naman kina-question yun. Kamara lang ang may exclusive power to initiate the impeachment. Hindi naman sinabi yun. Sa katunayan, nagsabi pa sa last page o one of the last pages ng sagot ng Supreme Court, ang sabi, nagturo pa kung paano nyo gagawin yung impeachment ng tama kasi bobo kayo. Mali-mali yung ginawa ninyo eh. Hindi po natin pwedeng labagin ng due process. Lagi natin tatandaan. Hindi porke tama ang motibo ninyo. Magpalagay natin may kasalanan si Sara. Isasantabi natin ang due process. Hindi po nyo nasunod ng maayos. Kaya tinuturuan kayo. Kulang na lang sabihin mga bobo kayo. Eto gawin nyo, inisa-isa. Wala namang, hindi naman inaagaw sa'yo eh. Ito si Tambaluslos palibhasa. Mahilig mag-agaw ng lakas. Hindi ng lakas eh. Naging si Diwata. Mahilig mag-agaw ng kapangyarihan, ng ari-arian, lahat ng may-an. Di umano. May di umano. An. Pikon pa man din to. Lahat. Akala mo, inaagaw sa'yo yung kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment. Sa'yo na yan. Gusto mo, saksak mo sa baga mo eh. 3 taon lang yan. Tandaan mo yan. Pag upo ni BP Sara, wala ka na dyan sa kinauupuan mo. Saksak mo yan. Sa'yo yan. In 3 years. Hindi inaagaw sa'yo.
nila ang kapangyarihang ito nang naaayon sa saligang batas. May transparency at may mabuting layunin, hindi dahil sa galit kundi dahil sa tungkulin. Sa halip pangaraw ay sinalubong sila ng personal na pag-atake, malawakang paratang at mga naratibong naglalayong ipinta ang isang seryosong tungkuling konstitusyonal. Pero teka muna ako tawan, ha? Sabi niya, siya lang na may karapatang mag-initiate, ang House lang. At sinasabi niya, ito hindi usaping political. Eh bakit si Bongbong? May confidential funds din yun. Ba't hindi mo, bakit di nyo pa imbestigahan kung hindi kayo ipokrito? Eh tatanong lang, ha? Takot ka kay Bongbong? Ah. Kasi, alam mo, ako, payo ko lang sa'yo, tamba, ha? Hindi, wag na tamba. Binago na ni Aimee yung tawag sa kanya, eh. Buhaya. Hindi po buhaya, hindi buhaya. Ano ba yung tawag sa... Bonjing. 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 Di mo ba napapansin? Parang inahatake ka rin ng Malacanang. Parang lang, ha? Ay ako, sa tingin ko, akin lang. Binabanatan ka na ng Malacanang. Eh, hindi ka gagalaw? May sabi pa nga, eh. Oh, kumakampi ko sa iyo, ha? May nagsasabi pa nga. Patatanggal ka dyan. Ipapahiya ka. Bilang House Speaker. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Unahan mo na. Unahan mo. Ay, suggestion lang naman. Pa-impeach mo. Alam kong marami kang alam patungkol kay Bongbong. At ito pa. Alam mo, pag pina-impeach mo si Bongbong, sa tingin ko lang naman to, ha? Sa tingin ko, susuportahan ka ng mga senador. Ha? Sa tingin lang naman yon. Kaya, banata. Sige. Kasi mauunahan ka. Pansin mo ba? Kung ano-ano na sinisilip ng mga kaalyado ng presidente sa'yo? Nilalaglag ka na. Hindi ka gagalaw. Nasa iyo kapangyarihan. Nasa iyo ang chaching-chaching. Ang daming nakasuporta sa'yo, 200 dyan. Pa-impeach mo. Baka pati si Pulong pumirma sa'yo. Yung mga senador, ako nagpapayo lang. Kasi, ito kumakalat. Mamaya yung kumakalat, mamaya, ha? Bilang karaniwang laro ng kapangyarihan. Ayon pa kay Romualdez, tatandaan sa kasaysayan ang sandaling ito at kapag naalala ng mga Pilipino, ang tanging masasabi niya, nanindigan ang Kamara na ginampanan nito ang tungkuling iniatang ng... Hindi yan ang matatandaan ng Pilipino. Alam mo matatandaan ng Pilipino? Mr. Ayuda ka. Oo! Swapang ka sa kapangyarihan. Swapang ka sa kapangyarihan. Kaya yan ang tingin ng mga Pilipino sa'yo. Hindi mo kaya sa patas na laban yung babae. Kaya ina-underground mo. Babae pa. Babae. Yan ang tingin sa'yo sa kasaysayan. Maniwala ka. Alisin mo yung pera. Hindi ka... Wala. Eto, sasabihin ko sa inyo, alam to ng mga vloggers ng mga DDS. Sa Duterte, walang bigayan dyan. Wala. Puro paninindigan. Ano ibig sabihin? Mahal sila talaga ng taong bayan. And I'm very confident to say this because all the DDS vloggers can attest to what I'm saying. Alam mo yung mga pulahan? Sabihin ko sa iyo, para alam mo lang. Yung mga pulahan lumipat dyan, pag narinig nila yung sinasabi ko, sasabihin nila totoo. Kasi yung iba kaya lumipat. Dahil walang bigayan kay Duterte. Totoo yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Mahal sila. Ikaw, walang nagmamahal sa'yo. Kung walang pera, may pera. Kaya, alam nyo, ito sinasabi ko bago tayo lumalim. Ikaw, Tamba, may kumakalat at marami tayong nakikitang report na yung mga kaalyado mo dyan, biyak na yan. Hindi na solid sa'yo yan.
nag-aantay na lang ng basbas ni Marcos. Pag binasbasan niya ni Marcos, tandaan nyo to, sasabihin ko ha, baka sabihin nyo, tsamba na naman eh. Baka sabihin nyo, saan mo nakuha yan? Pag binasbasan ni Marcos yan, yung mga congressman diyang gaganong-ganon na, hindi lang sila makagalaw because hawak mo eh. Hawak mo alam mo na yung tsaching. Pero pag binasbasan ni Marcos yan, tanggal ka bilang speaker. Concern nga ako sa'yo. Kaya tinuturuan na kita. Sabi mo nga, ang sole power sa impeachment nasa Kamara. Bago pa basbasan ni Bongbong Marcos ang pagkaalis mo dyan, speaker, pa-impeach mo na. Pag pina-impeach mo si Bongbong, suportahan na kita. Hindi, ang ganda naman na suggestion ko. Di ba? Remember this. Pag masyado ng malaki ang bulilyaso, traitors will always be traitors. Always remember that. Kasi walang lalim yan eh. It's their nature. Ang traidor, hindi yung nagising ka lang paggising mo, kaya mo na maging traidor. Hindi, wala pong ganun. Nakakita ka na ba ng addict paggising? Ay, gusto ko maging addict ngayon. Okay, paggising. Ay, gusto ko mang-rape ngayon. Walang ganun. Nature nila yan. The traitor will always be traitors. Unahan lang yan. Baka maunahan ka, sabihin mo, tsamba. Tandaan niyo sinabi ko, ha? Trinaydor nga si Sara. Sa bagay, parehas kayo magpinsan. Pero pag naunahan ka ng basbas at di ka na speaker at hindi mo na hawak yung kaching-kaching ka dyan. While in power, impeach. Kaya nasabi ko sa'yo, baka suportahan ka pa ng senador kung papa-impeach si Bongbong Marcos. Ano, sangayon ba kayo sa suggestion ko? Maganda ba yung suggestion ni Coach Oli kay Tamba? Oh, kinakampihan pa nga kita eh. Na kumilos ito hindi para sa sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Samantala, bumanat din na ang dapat sanay House Prosecutor na si mamamayang Liberal Party List Representative Leila Denise. Malapit ka na, magkakakaso ka rin sa Supreme Court. Nagkamali ito, nagsorry. Yari ka. Sa naging desisyon ng Senado. Sabi ni De Lima, pinili na naman protektahan ng Senado ang kanilang kapangyarihan kesa itaguyod ang pananagutan. Masyado raw nagmamadali ang Senado na itapon. Ganito ang mga mambabatas natin. Ano? Dapat, lawmakers should follow the Supreme Court. No ifs and buts. Diba? Mambabatas kayo. Mambubutas kayo. Kayo pa yung nagsasabi na dapat hindi sinunod ng Senado yung Supreme Court. May pambihira itong mga ito. Impeachment, gayong sariwa raw itong inihain sa kanila at nabulok na dahil sa kapabayaan ng mga senador. Giit pa ng mambabatas, kung nirerespeto raw talaga ng Senado ang proseso, hihintay nila ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Ito hindi ko maintindihan. Paano naging lawyer to mga ito? Sinabi ng immediately executory. Hindi naman nagsabi nun si Marcos, si PRRD, si Sara, si Chis Escudero, si Bato, si Bongo. Hindi naman eh. Supreme Court na nagsabi nun eh. Laila, being an officer of the court, dapat ikaw mismo nagsasabi, sundin agad ang Supreme Court. Anong nangyayari sa mga abogado natin? Una nang iginiit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na pagkakait umano ng due process sa taong bayan ang pagsasantabi sa Articles of Impeachment. Umaasa pa rin daw silang babaliktarin ng korte ang desisyon. Tingnan mo tong isa pa tong ipokritong to. Ikaw nga nagtayo ka ng City Hall sa bangketa eh.
Ngayon sinisita mo yung due process. Dumaan ba sa due process yan? Dumaan ba sa bidding yan? Dumaan ba sa permit yung tinayo mong City Hall dyan sa bangketa? Milyon-milyon pa ginastos? Dumaan sa bidding yan? Dumaan ba sa tamang kontraktor yan o kayo-kayo lang? Nagtatanong lang ha. Huwag tayong paka-ipokrito. Matanong ko sa inyo, sang-ayon ba kayo na dapat instead na mag-focus sila, pwede pa naman next year si Sara February. But for the meantime, dapat ang ipa-impeach ni Martin si Bongbong Marcos. Sang-ayon po ba kayo dyan? Nakilagay nyo dyan sa comment section. Okay, maraming salamat po doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito. Again, Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, Coach Oli. Subscribe po kayo. Maraming salamat. God bless everyone.